Ang malabo na ang malakas na hagupit ng hangin at ulan ang tangi kong naririnig sa malawak na Hacienda Esperanza. Isang tunog na para bang sumasabay sa bulong ng kalungkutan sa aking dibdib. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ay tila luha na nagpapaalala sa isang trahedyang pinili kong ibaon sa kaibuturan ng aking pagkatao. 3 taon na ang lumipas mula nang mawala ang aking asawa at ang kaisa-isa kong anak. At mula noon, ang hacienda na ito ang naging bilangguan ko, ang aking kanlungan mula sa mundong nagdulot sa akin ng labis na pighati. Sa aking pag-iisa sa silid-aklatan, tanging ang tunog ng lumang orasan ang nakakasama ko. Ang bawat ikot ng kamay nito ay tila isang pagbilang sa mga sandaling lumipas na walang saysay, sa bawat araw na lumalalim ang aking pagkakakulong sa nakaraan. Mula sa bintana, nasasaksihan ko ang paghampas ng kidlat sa kabukiran, ang pagngalit ng hangin na animoy galit na espiritu. Ang dilim ay bumabalot sa lahat, kasama ang aking puso. Napasinghap ako. May kakaiba akong nining. Isang tunog na hindi nabibilang sa gabi ng bagyo. Hindi ito huni ng ibon, hindi iyak ng ligaw na hayop. Ito ay iyak ng sanggol, hindi lang isa, 2, mula sa lumang kamalig. Pinilit kong isantabi ang tunog. Marahil ay guni-guni lang. Ang pag-iisa ay nagpaparinig ng kung ano-ano. Pero patuloy ito, mas malakas, mas pilit. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Isinuot ko ang aking kapote at sinagupa ang matinding ulan. Ang bawat hakbang ko palabas ay tila pagtalon sa isang bangin na pinilit kong takasan sa loob ng mahabang panahon. Ang kamalig. Ang lumang kamalig na matagal nang iniwan sa limot, halos gumuho na sa tagal. Ito ang lugar na pinagkukuhanan namin ng mga tuyong kahoy at ilang lumang kagamitan. Walang dahilan para may tao roon sa ganitong panahon. Nang marating ko ang kamalig, naramdaman ko ang lamig na dulot ng hangin. Huminto ang iyak ng mga sanggol. Ang tanging naririnig ko ay ang paghampas ng ulan at ang lakas ng hangin. Para akong pinaglalaruan ng aking isip. Napakagatlabi ako. Lumang kamalig. Siguradong guni-guni lang. Pero mayroong kakaiba, isang mahinang ungol. At pagkatapos, muling iyak. Pinihit ko ang lumang kandado ng kamalig. Sa gitna ng dilim, nagkaroon ako ng maliwanag na ilaw. Sa sulok, sa ibabaw ng tumpok ng tuyong dayami, may nakita akong figura. Isang babae, nakasiksik, at 2 maliliit na bungkos sa kanyang bisig. 2 sanggol. Dahan-dahan akong lumapit, ang puso ko'y kumakabog. Ano ang ginagawa niya rito? Bakit 2 sanggol? Walang kahit sino man ang nangangahas na magtungo sa hacienda ko. Ang mukha ng babae ay balot ng putik, ang kanyang damit ay punit-punit at basa. Ang kanyang mga mata, pagtingin sa akin, ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Tila isang ligaw na hayop na nasukol. Ang kanyang mga bisig ay mahigpit na nakayakap sa mga sanggol. Pinipilit itago ang mga ito mula sa aking paningin. Nanginginig siya sa ginaw. Kahit sa dilim, nakita ko ang pamumutla ng kanyang labi, ang labis na pagod sa kanyang mga mata. Halos gumuho na siya, ngunit pilit pa ring lumalaban para sa mga sanggol na yakap niya. Sino ka? Ang tanong ko. Ang boses ko'y halos lumunod sa ingay ng bagyo. Hindi ako sanay
na makipag-ugnayan sa tao. Hindi ko alam ang tamang paraan ng pagtatanong. Hindi siya sumagot. Bagkus, mas humigpit ang yakap niya sa mga sanggol, tila nagtatago sa aking paningin. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa akin, punong-puno ng pagmamakaawa. Hindi ka dapat narito, sabi ko. Ang lamig sa boses ko ay hindi sinasadya. Hindi ko alam kung paano magiging malumanay sa ganitong sitwasyon. Paano ka nakapasok? Hindi pa rin siya sumagot. Tanging isang hikbi lamang ang pinakawalan niya. Ang mga sanggol ay muling nagsimulang umiyak. Tila nararamdaman ang tensyon sa pagitan namin. Hindi ko pa naranasan ang ganoong klaseng takot sa mata ng tao kahit sa pinakamahirap na manggagawa sa hasyenda. Ang kanoon ay takot na may bahid ng trauma. Napaatras ako ng bahagya. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko inaasahan ang ganitong sitwasyon. Ang hasyenda ko ay dapat nakanlungan ko, ang lugar kung saan ako makakatakas mula sa mundo. Pero ngayon may mga estranghero. Mga estranghero na nasa bingit ng kamatayan sa gitna ng bagyo. Tinitigan ko ang babae. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang mga sanggol ay umiiyak pa rin. Mas malakas na ngayon. Napansin ko ang sugat sa kanyang noo. Dumudugo. Muli, nakaramdam ako ng pighati. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa aking sarili. Ang pagkawala ng aking asawa at anak ay nag-iwan ng isang malaking puwang. At ang pagkakita sa mga sanggol na ito ay tila nagsasaksak sa aking puso. Ang takot sa kanyang mga mata, ang desperasyon sa kanyang kilos, ang maliliit na nilalang na kanyang pinoprotektahan. Lahat ng iyon ay nagpabago sa aking pananaw. Ang lamig na pumapalibot sa akin sa loob ng 3 taon ay tila nabasag. Hindi ko maaaring iwanan sila rito sa ganitong lagay. Sinisikap kong basahin ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata. Ano ang lihim na tinatago niya? Bakit siya tumatakas? At bakit dito sa aking hasyenda? Hindi ko alam. Ang tanging alam ko, sa gabi ng bagyo na ito, may isang babae at 2 sanggol na kailangan ng tulong. At nasa akin ang kapangyarihan upang magbigay. Isang matinding bugso ng hangin ang humampas sa kamalig. Ang lumang bubong ay kumalampak. Napahawak ako sa poste. Ang babae, sa gitna ng kanyang takot, ay tinitigan pa rin ako. Hindi niya inalis ang tingin sa akin. Tila naghihintay ng desisyon. Ng isang huling hatol. Ang iyak ng mga sanggol ay patuloy kumakabog sa aking dibdib. Sa gitna ng rumaragasang bagyo, sa gitna ng aking kalungkutan at pag-iisa, narito sila. Isang misteryo, isang pagsubok. Nakatingin ako sa kanya at sa mga maliliit na nilalang sa kanyang bisig. Ngayon, POV, Elena Santos. Ang init ng kumot na ibinigay ni Don Mateo, ang tanging nakaramdaman ng aking pagkatao sa gabing iyon. Pero kahit sa ginhawa ng malambot na unan at ang katahimikan ng kwartong inilaan niya, hindi ko pa rin maipikit ang aking mga mata. Ang bawat kaluskos sa labas ay nagpapatalon sa aking puso. Ang bawat pag-aspas ng dahon ng punong mangga sa labas ng bintana ay tila mga yapak ng taong naghahanap. Si Don Mateo, matangkad, nakakatakot, at may malalim na tingin. Sa kabila ng pagbibigay niya sa akin ng silid, pagkain, at mga kumot, hindi pa rin nawawala
ang pag-iingat ko sa kanya. Sino siya? Bakit niya ako tinutulungan? Ang mga ganitong klasing tao, mayaman, makapangyarihan, ay bihirang nagbibigay ng tulong ng walang kapalit. Pero ano ang kaya kong ibigay? Wala. Wala akong kahit anong ari-arian. Ang tanging mayroon ako ay ang dalawang anghel na ito, ang Carlos at Clara ko. Nayakap-yakap ko ngayon. Naramdaman ko ang paggalaw ni Carlos sa aking bisig. Napatingin ako sa kanyang maliliit na mukha, sa maamo niyang paghinga. Ang kanyang kapareha, si Clara, ay mahimbing na natutulog sa tabi ko. Sila ang aking lakas, ang dahilan kung bakit ako tumatakas, ang dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban. Dahil sa kanila, kaya kong harapin ang anumang pagsubok. Pero ang pagsubok na ito ay iba. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakapagtago. Kinabukasan, nag-ulantang ako sa sinag ng araw na tumatama sa bintana. Ang bagyo ay lumipas na, ngunit ang takot ay nanatili sa aking dibdib. Tahimik akong bumangon, inayos ang mga kumot at tiningnan ang mga sanggol. Kailangan kong maging malakas para sa kanila. Maya-maya, may kumatok. Napapitlag ako. Napatayo ako at hinawakan ang aking dalawang anak, si Don Mateo. Nakatayo siya sa labas ng pinto, may dalang tray ng pagkain at gatas para sa mga sanggol. Ang kanyang mukha ay blanko, walang emosyon, pero ang kanyang mga mata ay nanatili sa akin. Kumain ka, sabi niya, at inilapag ang tray sa maliit na mesa sa sulok. Ang tinapay ay bagong luto at ang kape ay umuusok pa. Napakagatlabi ako. Hindi ko alam kung paano magpasalamat. Ang lahat ng kabutihang ito ay nagdulot ng mas malaking pag-aalala. Mas malaki ang utang na loob ko sa kanya. At sa mundo ko, ang utang na loob ay isang malaking peligro. Salamat po, halos pabulong kong sabi. Hindi siya sumagot. Tinitigan lang ako. Ang kanyang tingin ay matalim. Tila sinusuri ang bawat galaw ko. Pagkatapos ay umalis siya, iniwan akong mag-isa sa silid. Sa sumunod na mga araw, ganoon ang naging rutina namin. Si Don Mateo ang nagdadala ng pagkain. Ni minsan ay hindi siya nagtanong. Hindi niya ako kinulit. Tanging ang mga mata niya ang nagbabasa sa akin. Ang presensya niya ay nakakatakot, pero ang bawat pagkain na inilalatag niya ay nagbibigay sa akin ng pag-asa. Isang hapon, habang pinapakain ko si Carlos, narinig ko ang ingay ng sasakyan na papalapit sa hasyenda. Napatingin ako sa bintana, ang puso ko'y kumakabog ng malakas. Para akong binubulungan ng isang boses sa aking isip, siya na yan, natagpuan ka na niya. Mabilis akong lumukso at kinuha ang dalawang sanggol. Naghahanap ako ng pagtataguan. Sa ilalim ng kama, sa loob ng aparador, sa likod ng kurtina. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang hinahanap ang pinakaligtas na sulok. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng hasyenda. Mga boses ng lalaki. Piniga ko ang aking mga matata. Pinilit pigilin ang iyak ng mga sanggol sa aking bisig. Nakasiksik ako sa pinakamadilim na sulok ng silid. Nagdarasal na sana ay hindi nila kami makita. Pero hindi ang mga yapak ni Don Ricardo ang narinig ko. Ito ay mga yapak ng ordinaryong tao, may kasamang malakas na tawa. Nang sumilip ako, nakita ko ang ilang manggagawa ng hasyenda, nagbubungkal ng lupa. May dala silang mga kagamitan,
Tila araw-araw na ginagawa nila iyon. Naramdaman ko ang init sa aking pisngi. Ang aking paranoia ay nagdulot ng labis na pagkabahala. Pinilit kong kalmahin ang aking sarili. Hindi ako dapat magpadala sa takot. Isang gabi, matapos kong pakainin ang mga sanggol, naramdaman ko ang labis na pagod. Ang mga araw ng pagtakas, ang mga gabi ng pagpupuyat, ang patuloy na pag-aalala, lahat ng ito ay bumalot sa akin. Kahit sa pagkakasiksik ko sa sulok, kahit sa pag-iingat ko sa bawat tunog, hindi ko na kinaya. Bumagsak ang aking talukap ng mata. Naramdaman ko ang lamig ng hangin sa aking mukha. Bahagya kong idinilat ang aking mga mata. Si Don Mateo. Nakatayo siya sa harap ko, nakayuko. Hindi niya ako tinitigan. Bagkus ay nakatingin siya sa aking mga anak. Ang kanyang mukha ay tila malumanay. Naramdaman ko ang pagdagan ng isang bagay sa aking katawan. Isang makapal na kumot. Dahan-dahan niya itong inilatag sa akin. Tinatakpan ako at ang aking mga anak mula sa ginaw. Hindi siya nagsalita. Hindi niya ako ginalaw. Tanging ang malumanay na pagdampi ng kumot ang naramdaman ko. Ang init ng kumot ay humalo sa init na unti-unting lumalaganap sa aking dibdib. Ito ay isang hindi inaasahang kabaitan. Isang munting galaw na nagbigay sa akin ng kakaibang ginhawa, ng kaunting pag-asa. Sa gitna ng dilim na bumabalot sa aking buhay, mayroong isang sinag ng liwanag. Naramdaman ko ang isang bahagyang pagbabago sa hangin, tila may bumulong sa akin. Nang imulat ko ang aking mga mata sa kalagitnaan ng gabi, narinig ko ang malakas na tunog ng sasakyan. Hindi ito ordinaryong tunog. Ito ay tunog ng mabilis na pagharurot na para bang may humahabol o may nagmamadaling pumunta sa isang lugar. Napatayo ako. Ang puso ko ay kumakabog. Para bang may bumubulong sa aking likuran. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana, sumilip sa dilim. Isang itim na van ang huminto sa malaking gate ng Hacienda Esperanza. Ang mga ilaw nito ay nakatutok sa amin. At bago pa man ako makakilos, may lumabas na 2 lalaki mula sa sasakyan. Nilahad nila ang kanilang mga cellphones at nilapat sa kanilang tenga. Narinig ko ang mahina at hindi pamilyar na boses sa kabilang linya. Napatda ako. Sila na. Ang mga mata ko'y nanlaki sa takot. Hindi ko na kailangang marinig ang boses niya. Alam ko, natagpuan na niya ako. POV, Don Mateo Alcantara. Nagising ako sa malakas na katok sa pinto. Hindi iyon karaniwang katok ng mga manggagawa. May halong pagmamadali at takot. Ang ingay ng makina ng sasakyan na aking narinig kanina ay nagpaalala sa akin ng pangamba. Mabilis akong bumangon. Nadatnan ko si Lena, nakasiksik sa sulok ng silid. Yakap-yakap ang 2 sanggol. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at nanginginig ang buo niyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, nakatitig sa akin na para bang ako ang dulo ng kanyang bangungot. May mga lalaki sa labas. Halos bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nahanap na nila ako. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Naramdaman ko ang lamig ng kanyang balat, ang lakas ng kanyang pagyanig. Walang oras para mag-isip. Manatili ka rito, utos ko. Hindi ka lalabas. Magtatago ka rito. Bumaba ako sa silid. Bit-bit ang baril na matagal ko nang hindi nahahawakan.
Ang kalawang nito ay tanda ng matagal na pagkakabaon sa limot. Hindi ko akalain na kakailanganin ko pa itong gamitin muli. Ang nakaraan ay tila bumabalik. Isang anino na humahabol sa aking buhay. Pero wala ako nakita. Paglabas ko ng pinto, wala na ang van. Wala na ang mga lalaki. Tanging ang sariwang hangin pagkatapos ng bagyo ang humahaplos sa aking mukha. Napaatras ako. May kakaibang pakiramdam sa aking puso. Hindi sila umalis ng walang dahilan. Hindi sila basta-basta susuko. Bumalik ako sa silid ni Lena. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi ito isang ordinaryong takot. Ito ay takot ng isang taong hinahabol, ng isang taong may lihim. Sino sila? Tanong ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit ang aking kalooban ay naghahanda para sa kung anuman ang susunod. Hindi siya sumagot. Umiling lang siya at mas humigpit ang yakap sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga luha ay patuloy sa pagtulo. Kung gusto mong matulungan kita, kailangan kong malaman ang katotohanan. Sabi ko, ang aking tinig ay matatag. Hindi ko pwedeng protektahan ang hindi ko alam. Sino ka? Bakit ka hinahabol? Sino sila? Napakagatlabi siya. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Tila nag-iisip, nagdedesisyon. Ang kanyang tingin ay bumaba sa mga sanggol sa kanyang bisig. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na pagmamahal at pag-aalala. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsimula siyang magsalita, pabulong. Ang kanyang boses ay basag-basag. Ang pangalan ko po ay Elena Santos, simula niya habang patuloy na nanginginig. At ang mga hinahabol sa akin ay ang mga tao ni Don Ricardo Ramirez. Nanlaki ang aking mga mata. Don Ricardo Ramirez. Ang pangalan na iyan ay pamilyar. Isang makapangyarihang politiko at negosyante. Isang taong may malalim na koneksyon sa gobyerno at sa mga maimpluwensyang tao sa bansa. Anong koneksyon mo sa kanya? Tanong ko. Ang aking puso ay bumibilis. Ang bawat salita niya ay nagdadala ng mas malalim na takot. Tumitig siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Siya ang ama ng mga batang ito, sabi niya. At isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ginahasa niya ako. At nang malaman kong nagdadalang tao ako, sinubukan niyang ipa-abort. Tumakas ako. Simula noon, hinahabol niya ako. Isang malamig na simoy ng hangin ang humaplos sa akin. Ang galit ay dahan-dahang gumapang sa aking dibdib. Ginahasa? At pinipilit ipa-abort? Isang makapangyarihang tao na gumawa ng ganoong kasamaan? Ang aking puso ay kumulo. Naalala ko ang aking sariling pamilya, ang kawalan ng hustisya na aking naranasan. Gustong-gusto niya kaming patayin. Ang mga batang ito ang patunay sa kanyang kasamaan. Hindi ko sila pwedeng hayaan na mahulog sa kamay niya. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa ibigay sila sa kanya. Sa mga oras na iyon, nakita ko ang aking sarili sa kanyang mga mata. Ang takot, ang galit, ang pagmamahal sa pamilya. Isang matinding damdamin ang bumalot sa akin. Hindi ko pwedeng hayaan na magpatuloy ang ganitong kasamaan. Hindi ko pwedeng hayaan na may isa pang pamilya ang masira. Lumabas ako ng silid ni Lena at kinuha ang aking telepono. Tumawag ako kay Abogado Luis Mendez, ang aking abogado
at matagal ng kaibigan. Ang aking boses ay seryoso, walang halong emosyon. Luis, kailangan ko ang tulong mo. Sabi ko, may isang kaso akong ibibigay sa iyo. Isang kaso na malaki. Narinig ko ang pag-aalala sa boses ni Luis. Mateo, ano ang nangyayari? Sa tagal na nating hindi nag-uusap, bigla kang tatawag para sa isang kaso? At malaki pa? May isang babae rito sa hasyenda, paliwanag ko. Si Elena Santos. Hinahabol siya ni Don Ricardo Ramirez. Ginahasa siya ni Ramirez at mayroon silang mga anak. Napabuntong hininga si Luis. Don Ricardo Ramirez? Mateo, alam mo ba kung gaano kapanganib ang taong iyan? May koneksyon siya sa lahat ng dako. May kapangyarihan siya. Kung totoo ang sinasabi mo, ito ay kaso na napakadelikado. Kaya nga kailangan ko ang tulong mo. Sagot ko, ang aking tinig ay matatag. Hindi ko pwedeng hayaan na manalo ang kasamaan. Kailangan nating iligtas si Lena at ang kanyang mga anak. At kailangan nating ipagtanggol ang hustisya. Mateo, mag-isip kang mabuti, pilit ni Luis. Kung sasalungatin mo si Don Ricardo, hindi lang si Elena ang nasa panganib. Ikaw din, ang Hacienda Esperanza, lahat ng konektado sa iyo. Alam ko ang tugon ko. Pero hindi ko kayang manahimik. Hindi ko kayang balewalain ang kawalan ng katarungan. Marami na akong nakita sa buhay ko, Luis. Ngayon na ang panahon para lumaban. Tutulungan ko siya. Narinig ko ang pag-aalala sa boses ni Luis. Ngunit may bakas din ng paghanga. Sige Mateo, kung iyan ang desisyon mo, susuportahan kita. Mag-iingat ka. Don Ricardo Ramirez, siya ay isang pating sa mundo ng kapangyarihan. Hindi mo pwedeng basta-basta kalabanin. Ang bawat galaw niya ay may kahulugan. Ang bawat hakbang niya ay may panganib. Ito ay isang digmaan, Mateo. Isang digmaan na hindi mo inaasahan. Ibinaba ko ang telepono. Ang mga salita ni Luis ay umaling-awngaw sa aking isip. Isang pating, isang digmaan. Napatingin ako sa labas ng bintana. Ang bagyo ay lumipas na, ngunit isang mas matinding bagyo ang paparating. Bumalik ako sa silid ni Lena. Nakaupo pa rin siya, tahimik. Lumapit ako sa kanya, lumuhod sa kanyang harapan. Tinitigan ko ang kanyang mga mata na ngayon ay may halong pagtataka. Elena, sabi ko, ang aking tinig ay malumanay, puno ng desisyon. Manatili ka rito, hindi ka na aalis. Nakita ko ang pagtataka sa kanyang mukha. Protektahan kita, patuloy ko. Ikaw at ang iyong mga anak. Ang mga mata niya ay nanlaki. Ang kanyang labi ay nanginginig. Para siyang hindi makapaniwala sa narinig niya. Hindi ka nag-iisa, sabi ko. Ang aking kamay ay dahan-dahang dumapo sa kanyang balikat. Makikipaglaban tayo, sama-sama. Naramdaman ko ang paglamig ng aking katawan sa bawat salita. Alam kong ang desisyong ito ay magdadala ng malaking panganib. Alam kong ang paglaban kay Don Ricardo Ramirez ay hindi madali. Ngunit sa oras na iyon, sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asa. Nakita ko ang kahulugan ng muling pagbangon. At sa bawat iyak ng kanyang mga anak, narinig ko ang kanilang panawagan. Hindi na ako Don Mateo Alcantara na nagtatago sa dilim. Ako, si Don Mateo Alcantara, nalalaban para sa hustisya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at pagkatapos, tuloy-tuloy na bumagsak ang kanyang mga luha.
Hindi na ito luha ng takot. Ito ay luha ng paglaya, ng pag-asa. Humahagulgol siya. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kanyang sakit, ang kanyang pighati, ang kanyang kalungkutan, at naramdaman ko ang aking sarili. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon. POV, Elena Lena Santo, Salanam Santos. Pagkalipas ng ilang araw, ang Hacienda Esperanza ay naging bahagyang kanlungan ko. Ang desisyon ni Don Mateo na protektahan ako at ang aking mga anak ay nagbigay ng isang kislap ng pag-asa. Ngunit sa bawat paghinga ko, naroon pa rin ang takot. Ang takot na malaman niya na narito ako. Ang takot na maabutan kami ng kanyang mga kamay. Araw-araw, sinisilip ko ang labas ng bintana, ang mga matataas na pader ng hasyenda, ang malalawak na bukirin, ay tila isang malaking hadlang. Pero alam ko, para kay Don Ricardo Ramirez, ang lahat ng iyon ay madali lang lampasan. Hindi siya basta-basta susuko. Madalas, nakikita ko ang mga kakaibang sasakyan na dumaraan sa labas ng hacienda. Hindi sila humihinto, hindi sila pumapasok, pero ang bilis ng pagdaan nila, ang pagbabago ng kulay ng kanilang mga bintana, ay nagdulot ng malalim na pangamba sa aking puso. Nariyan sila, nagmamanman. Isang umaga, habang pinapakain ko ang mga sanggol sa hardin, napansin ko ang isang nakayukong figura sa malayo. Hindi ko makita ng malinaw ang kanyang mukha, ngunit mayroon siyang suot na itim na sombrero. At ang kanyang galaw ay kakaiba. Hindi siya mukhang manggagawa sa bukid. Parang nagmamanman. Mabilis akong tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Yakap-yakap ang aking mga anak. Narinig ko ang pagtalak ng mga aso sa labas. Malalakas at sunod-sunod. Tila may hindi sila gusto. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang bawat kaluskos, bawat lagaslas ng hangin ay nagpapatalon sa akin. Yakap-yakap ko ang mga sanggol, pinapakalma sila sa kanilang mga pag-iyak. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas sa aking dibdib para bang handa itong sumabog anumang oras. Hating gabi, naririnig ko ang tunog ng kaluskos, mas malapit, sa labas ng bintana. Hindi na ito hangin, hindi na ito hayop, ito ay mga yapak ng tao. Dahan-dahan akong tumayo, pinipigilan ang hininga. Lumapit ako sa bintana, sumilip sa dilim. May anino. Isang malaking figura ang gumagapang sa labas ng hardin. At hindi lang isa, dalawa, tatlo. Nakuha na nila kami. Ang aking mundo ay gumuho. Ang lahat ng aking pinakatakutan ay nangyayari. Narinig ko ang tunog ng pagkabigkas sa pinto sa ibaba. Ang malakas na tunog ng pagpasok. Niyakap ko ang mga sanggol na pahagulgol. Anak ko, hindi ko hahayaan. Bigla, narinig ko ang yapak ni Don Mateo. Mabilis, mabigat. Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa ibaba at ang malakas na sigaw niya. Sino kayo? Narinig ko ang ingay ng paglaban, ang tunog ng suntukan, ang paghampas ng katawan sa pader, ang pagbasag ng baso. Napapikit ako, niyakap ng mahigpit ang aking mga anak para silang isang babasagin na kailangan kong protektahan. Ang mga iyak ng mga sanggol ay lumakas. Hinaplos ko ang kanilang mga pisngi. Pilit na pinakalma sila. Shh! Anak ko. Shh! Narinig ko ang malakas na ungol ng isang lalaki. At pagkatapos, ang tunog ng pagbagsak. At katahimikan. Napahawak ako sa aking dibdib. Ano ang nangyari? Ligtas ba si Don Mateo? Ligtas ba kami?
Narinig ko ang mga yapak ni Don Mateo na muling umaakyat sa hagdan. Ang bawat hakbang niya ay tila bumibigat. Pagbukas ng pinto, nakita ko siya. May bahid ng dugo sa kanyang braso at ang kanyang damit ay gusot. Pero ang kanyang tingin ay matatag. Umalis na sila, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa. Ligtas na kayo. Nakahinga ako ng maluwag. Nanginginig ang aking buong katawan. Lumapit siya sa akin at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kanyang presensya nang walang takot. Siya ang aming protektor. Siya ang aming tagapagtanggol. Salamat po, halos pabulong kong sabi. Ang aking mga mata ay basang-basa ng luha. Kinabukasan, mas tahimik ang hasyenda. May bakas pa rin ng pagkasira sa ilang bahagi ng pader at pinto, ngunit ang lahat ay pilit na ibinabalik sa dati. Si Don Mateo ay inasikaso ang lahat. Pagkatapos ng tanghalian, may dumating na babae sa hasyenda. Matanda na siya, may malumanay na ngiti, at ang kanyang mga mata ay puno ng kabutihan. May dala siyang malaking basket ng prutas at mga halamang gamot. Ito si Manang Rosa, pakilala ni Don Mateo. Siya ang bahala sa inyo, Elena. Nurse siya at matagal nang kasama ng pamilya namin. Niyakap ako ni Manang Rosa at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang init ng isang inang-ina. Ang kanyang yakap ay nakakaginhawa at ang kanyang ngiti ay nagbigay ng pag-asa. Huwag kang mag-alala, Ineng, sabi ni Manang Rosa. Ligtas kayo rito. Nandito kami para protektahan ka. Si Manang Rosa ang naging kasama ko sa mga sumunod na araw. Siya ang nagturo sa akin ng mga paraan ng pag-aalaga sa mga sanggol, ang pagluluto ng masarap na pagkain, at ang pagpapagaan ng aking kalooban. Sa bawat kwento niya tungkol sa hasyenda, tungkol kay Don Mateo, unti-unting lumalawak ang aking pananaw. Isang hapon, nakita ko si Don Mateo na nakaupo sa balkonahe, tahimik. Ang kanyang braso ay may benda pa rin at halata ang sakit sa kanyang mukha. Lumapit ako sa kanya, bit-bit ang isang maliit na botelya ng ointment na ibinigay ni Manang Rosa. Don Mateo, sabi ko, ang aking boses ay malumanay. Gagamutin ko po ang sugat ninyo. Nagulat siya sa aking presensya. Tinitigan niya ako, ang kanyang mga mata ay nagtataka. Marahil ay hindi niya inaasahan ang aking paglapit. Dahan-dahan kong nilapat ang aking kamay sa kanyang braso. Nanginginig ako, pero pilit kong pinanatili ang aking sarili. Hinaplos ko ang ointment sa sugat niya at naramdaman ko ang init ng kanyang balat. Tahimik lang siya. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa aking mga kamay. Naramdaman ko ang kanyang presensya, ang kanyang lakas. Sa mga sandaling iyon, ang takot ay tila naglaho. May kakaibang koneksyon na nabubuo sa pagitan namin. Hindi ito tulad ng dati. Salamat, sabi niya. Halos pabulong. Ang kanyang boses ay malalim. Napakagat-labi ako. Wala po iyon. Sa mga sandaling iyon, hindi ko naramdaman ang pagiging estranghero niya. Hindi ko naramdaman ang lamig sa kanyang mga mata. Sa halip naramdaman ko ang init. Ang init na tila unti-unting lumalagos sa kanyang baluti. Matapos kong gamutin ang kanyang sugat, tumayo ako. Ngunit bago ako makalayo, hinawakan niya ang aking pulso. Napatingin ako sa kanya. Napakasakit ang nakaraan, sabi niya. Ang kanyang tingin ay malalim. Pero mas masakit kapag patuloy kang magtatago sa dilim.
Pinakawalan niya ang aking pulso. Tumayo ako, nagtataka. Ang kanyang mga salita ay tila bumabaon sa aking puso. Patuloy kang magtatago sa dilim. Ito ba ay para sa kanya o para sa akin? Sa pagtalikod ko, narinig ko ang isang mahinang kaluskos. Sumilip ako. Sa sulok ng hardin, mayroong isang bagay na nakalaglag. Isang maliit na peite na piraso ng tela. Itim. Yumuko ako at kinuha ito. Nang hawakan ko, naramdaman ko ang kakaibang tekstura. Hindi ito ordinaryong tela. May nakaukit dito, isang kakaibang simbolo. Naalala ko, ang isa sa mga lalaking nakipaglaban kay Don Mateo ay may ganitong simbolo sa kanyang pulso. Isang simbolo na nagpaparamdam sa akin ng lamig. Isang simbolo na nakita ko na rin noon sa mga litrato sa dyaryo. Ang simbolo ng isang organisasyon na konektado sa mga ilegal na gawain ni Don Ricardo Ramirez. Ang kanilang mga anino ay hindi pa rin nawawala. POV, Don Mateo Alcantara. Hawak ko ang maliit na piraso ng itim na tela. Ang kakaibang simbolo na nakaukit dito ay tila isang malamig na kamay na humahaplos sa aking balat. Ang galit ni Elena, ang takot sa kanyang mga ang mga yapak ng mga estranghero sa aking hasyenda. Lahat ng iyon ay nagpapahiwatig na hindi lamang ito simpleng pagtatago. Ito ay isang digmaan. At ang simbolong ito, na nakita ko na rin noon sa mga lumang ulat ng pulisya, ay tila isang pahiwatig na mas malalim ang ugat ng kasamaang ito. Kinontak ko agad si Abogado Luis Mendez. Sa kabila ng pagiging abala niya, agad siyang tumugon. Ipinadala ko sa kanya ang litrato ng simbolo sa tela at ang impormasyon tungkol sa mga taong nagtangka sa hasyenda. Mateo, sigurado ka ba rito? Ang boses ni Luis sa telepono ay puno ng pag-aalala. Ang simbolong iyan ay kabilang sa isang kilalang grupo ng mga fixer at extortionist na konektado kay Ramirez. Hindi lang siya politiko, Mateo. May itinatago siyang madilim na operasyon. Kailangan kong malaman ang lahat. Matigas kong sagot, ang aking tingin ay nakatuon sa isang lumang litrato ng aking asawa at anak na nakapatong sa aking lamesa. Hindi ko pwedeng hayaan na makalusot si Ramirez. May kinalaman ito sa buhay ni Elena at ng kanyang mga anak. At pakiramdam ko, mas malalim pa rito ang koneksyon. Sinimulan ni Luis ang malalimang pag-imbestiga. Sa bawat araw na lumilipas, mas dumarami ang mga impormasyong ibinabahagi niya sa akin. Ang mga kaso ng pananakot sa mga maliliit na magsasaka na ayaw ibenta ang kanilang lupa, ang mga misteryosong pagkawala ng mga aktivista na sumasalungat sa mga proyektong real estate ni Ramirez, ang mga kasong natabunan at hindi kailanman naresolba. Lahat ng iyon ay may bakas ng koneksyon kay Don Ricardo. Isang hapon, habang nag-uusap kami ni Luis sa video call, ipinakita niya sa akin ang isang lumang dyaryo. Ang petsa ay 3 taon na ang nakakaraan. Ang ulo ng balita ay tungkol sa isang malaking proyekto sa agrikultura na ipapatayo sa lalawigan. At ang pangalan ni Don Ricardo Ramirez ay nakasaad bilang isa sa mga pangunahing investor. Mateo, sabi ni Luis, ang kanyang boses ay nagbabala. Napansin mo ba ang petsa? Nagulat ako. 3 taon na
ang nakakaraan. Eksaktong petsa ng aksidente. Napakagatlabi ako. Hindi ito aksidente. At mayroon akong nakitang isa pa, Mateo. Patuloy ni Luis, ang kanyang boses ay bumulong. Ito ay isang ulat tungkol sa isang malaking issue sa lupain sa bandang lalawigan nyo. Mayroon daw isang pamilya na hindi pumayag na ibenta ang kanilang lupain sa isang malaking kumpanya na pag-aari ng isang politiko. At ang pangalan ng politiko ay Don Ricardo Ramirez. Napakuyom ang aking mga kamao. Ang dugo ko ay kumulo. Bumalik sa aking isipan ang mga alaala ng gabing iyon. Ang dilim, ang malakas na ulan, ang tunog ng ambulansya, ang walang buhay na katawan ng aking asawa at anak. Ang opisyal na ulat ng pulisya ay aksidente. Isang malaking truck ang nawalan ng preno at sumalpok sa sasakyan ng aking asawa. Walang pagdududa, walang anino ng duda. Ngunit ngayon, sa bawat salita ni Luis, sa bawat impormasyon na lumalabas, ang lahat ng iyon ay nagiging isang malaking kasinungalingan. Hindi na ako makapagtiis. Kinabukasan, pumunta ako sa sementeryo. Sa ilalim ng payat na sikat ng araw, nakatayo ako sa harap ng puntod ng aking asawa, si Amelia, at ng aming anak, si Miguel. Ang kanilang mga pangalan ay nakaukit sa marmol, isang paalala ng pighati na matagal kong pinilit itago. Amelia, Miguel, bulong ko, ang aking boses ay basag. Ang hangin ay humahaplos sa aking mukha, tila isang malungkot na yakap. Ano ang nangyari? Bakit kayo nawala? Lumuhod ako, hinawakan ang malamig na marmol. Bumalik sa aking ispan ang mga alaala ng aming huling pag-uusap. Si Amelia, abala sa telepono, tinatalakay ang isang malaking proyekto sa lupa. Sinabi niya na mayroong malaking balakid sa kanilang transaksyon. Hindi niya sinabi kung sino. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Mga piraso ng palaisipan na hindi ko kailanman binuo. Ngunit ngayon, nagsisimula na silang magkaroon ng kahulugan. Naramdaman ko ang lamig sa aking likuran. Tila may humahabol sa akin. Nang gabing iyon, habang abala ako sa pagrepaso ng mga dokumento na ipinadala ni Luis, tumunog ang aking telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-atubili ako, ngunit sinagot ko pa rin. Don Mateo Alcantara. Ang boses sa kabilang linya ay malamig, matalim. Walang kahit anong emosyon. May naririnig akong nag-iingay ka sa mga bagay na hindi mo dapat pinakikialaman. Napahigpit ang aking hawak sa telepono, si Don Ricardo. Sino ka? Ang tanong ko, ang aking tinig ay matatag. Ngunit ang aking puso ay kumakabog. Hindi mahalaga kung sino ako, sagot niya. Ang kanyang tinig ay may halong pananakot. Ang mahalaga, alam ko ang lahat ng ginagawa mo. Ang babaeng tinatago mo, ang mga batang iyon, at lalo na ang mga lumang kaso na pinagkukut-kut mo. Wala kang kinalaman sa pamilya ko, matigas kong sagot. Ang nangyari sa kanila ay aksidente. Narinig ko ang mahinang pagtawa sa kabilang linya. Isang tawang puno ng pang-aalipusta. Aksidente? Ganon ba talaga ang tingin mo? Nanginginig ako sa galit. Anong ibig mong sabihin? Simple lang, Don Mateo. Sabi niya, ang kanyang boses ay tila may ngiti. Huwag kang mag-ingay. Kung hindi, baka matulad ka sa asawa mo. Mas masakit pa. Napanganga ako. Ang kanyang mga salita ay parang isang matulis na balaraw
na sumaksak sa aking puso. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Papatayin kita! Bulong ko, ang aking boses ay puno ng galit. Muli, tumawa siya. Subukan mo, Don Mateo. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. May mga mata ako sa lahat ng dako. At sa huling pagkakataon, babalaan kita. Huwag kang magpapakita ng kahit anong pagkilos na makakaapekto sa akin. Ang buhay ng mga tao sa paligid mo ang magbabayad. Pagkatapos, pinutol niya ang tawag. Napakuyom ang aking mga kamao. Ang aking buong pagkatao ay nanginginig sa galit at pighati. Hindi na ito simpleng paghahanap ng hustisya para kay Lena. Hindi na ito simpleng pagtulong. Ito ay personal. Lubos na personal. Naglakad ako papunta sa isang lumang kahon sa ilalim ng aking kama. Ang kahon na naglalaman ng mga lumang gamit at litrato ng aking asawa. Noon, hindi ko kayang tingnan ang mga ito. Ngayon, kailangan kong tingnan. May nakita akong isang lumang litrato ni Amelia. Nakangiti siya. Kasama niya si Miguel. Ang mga alaala ay bumalik. Ang kanilang tawa, ang kanilang mga yakap, ang kanilang presensya. Sa ilalim ng litrato, mayroon ding isang piraso ng papel. Isang lumang sulat. Gusot-gusot. Para bang pinunit at pagkatapos ay pilit na idinikit. Kinuha ko ito. Dahan-dahan kong pinagdikit-dikit ang bawat piraso. Ang tinta ay lumabo na, ngunit mababasa pa rin. Nanginginig ang aking mga kamay. Binasa ko ang bawat salita, mga simpleng pangungusap, tungkol sa araw niya, tungkol sa pakikipag-ugnayan niya sa mga kumpanya, at sa huling linya, nanginginig ang aking mga mata. Kaya, kailangan nating mag-ingat, mahal. Ayaw nating makipagsapalaran sa mga taong ito. Lalo na ang taong nasa likod ng proyektong ito, si Don Ricardo Ramirez. Bumagsak ang sulat sa aking mga kamay. Ang aking mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang inakala ko. Hindi ito aksidente. Hindi ito simpleng trahedya. Ito ay isang krimen. Isang krimen na pinlano. Isang krimen na ginawa ng taong hinahabol din ni Elena. Si Don Ricardo Ramirez. Ang Conqui Tatsu. POV Don Mateo Alcantara. Ang sulat ni Amelia. Ang mga salita ni Don Ricardo sa telepono. Ang simbolo sa tela. Ang lahat ay tila bumubuo ng isang nakakatakot na larawan sa aking isipan. Ngunit ang katotohanan ay masakit pa kaysa sa inaasahan ko. Kinabukasan, maaga pa lang, dumating si Abogado Luis Mendez sa Hacienda Esperanza. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Bit-bit niya ang isang makapal na folder. Ang nilalaman nito ay tila mabigat na tinatago ang pinakamadilim na lihim. Mateo, bungad niya. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. May nahanap ako. Hindi ito magandang balita. Dinala ko siya sa aking silid-aklatan, ang lugar kung saan matagal kong pinili ang pag-iisa. Ngayon, ang lugar na ito ang magiging saksi sa pagbagsak ng aking mundo sa ikalawang pagkakataon. Umupo si Luis sa harap ko at dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Ang bawat pahina ay tila bumibigat sa aking kalooban. Naalala mo ang sinabi ko tungkol sa proyekto sa lupa na konektado kay Ramirez? Simula ni Luis. Ang pamilya na hindi pumayag na ibenta ang kanilang ari-arian sa isang malaking kumpanya. Tumango ako. Ang sulat ni Amelia ay umaling-aungaw
sa aking isip. Well, nakakita ako ng isang lumang investigador. Si Mang Tonyo. Matagal na siyang nagtatago, Mateo. Halos nawalan na kami ng pag-asa na mahanap siya. Pero nagawa ko. Huminto si Luis, tila naghahanda sa kung anuman ang susunod niyang sasabihin. Hinintay ko. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang malakas na tunog sa katahimikan ng silid. Si Mang Tonyo, patuloy ni Luis, ang kanyang boses ay puno ng pag-aatubili. Siya ang nagmamaneho ng truck na bumangga sa sasakyan ni Amelia. Napakuyom ang aking kamao. Aksidente, bulong ko. Iyon ang sinabi ng pulisya. Nawalan lang ng preno ang truck. Umiling si Luis. Mateo, iyan ang gusto nilang paniwalaan mo. Iyan ang inilabas sa publiko. Pero hindi iyan ang totoo. Si Mang Tonyo, inutusan siya, binayaran siya, at ang nag-utos sa kanya ay si Don Ricardo Ramirez. Bumagsak ang aking mundo. Ang aking buong pagkatao ay tila sinaksak ng libo-libong laraw. Ang lahat ng aking pinaniwalaan, ang lahat ng aking pinanghawakan sa loob ng 3 taon ay isang malaking kasinungalingan. Hindi! Sigaw ko at tumayo ako ng padabog. Ang upuan ay tumilapon sa likuran. Hindi totoo iyan! Hindi pwede! Mateo, mayroon tayong sworn affidavit ni Mang Tonyo, sabi ni Luis, at inabot sa akin ang isang papel. Kasama ang mga detalye ng bayad, ang koneksyon niya sa mga tauhan ni Ramirez, at ang dahilan kung bakit niya ginawa. Tinakot siyang papatayin ang kanyang pamilya kung hindi niya susundin ang utos. Kinuha ko ang papel. Nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ang bawat salita. Ang bawat titik ay tila dugo na gumagapang sa aking mga daliri. Ang luha ay umagos sa aking mga mata. Hindi ko ito napigilan. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng galit, ng pighati, ng labis na sakit. Ang aking asawa, ang aking anak, hindi sila nawala dahil sa isang aksidente. Pinatay sila. Pinatay sila ng isang halimaw na nagkukubli sa likod ng kapangyarihan at pera. Ginawa niya iyon dahil ayaw ibenta ni Amelia ang lupain. Bulong ko, ang aking boses ay basag. Ang hasyenda. Pinatay niya ang pamilya ko dahil sa lupa. Hindi lang lupa, Mateo, paliwanag ni Luis. Ang kanyang boses ay malumanay. Ginawa niya iyon para burahin ang lahat ng bakas na pwedeng mag-ugnay sa kanya sa kaso. Si Amelia ang tanging tao na may direktang koneksyon sa kanya sa deal na iyon. Kapag namatay siya, matatabunan ang lahat. Napakuyom ang aking mga kamao. Ang aking mga kuko ay bumabaon sa aking palad, ngunit hindi ko ito naramdaman. Ang tanging naramdaman ko ay ang nagliliyab na galit. Galit kay Don Ricardo Ramirez. Galit sa aking sarili. Bakit hindi ko nakita? Bakit ako naging bulag? Bakit ko hinayaang mangyari ito? Papatayin ko siya, bulong ko, at bumagsak ako sa sahig. Ang aking buong pagkatao ay nanginginig. Ang mga imahe ng aking asawa at anak ay nagsimulang maglaro sa aking isipan. Puno ng buhay, puno ng pagmamahal. Ngayon, wala na sila. Dahil sa isang halimaw. Naglakad ako palabas ng silid-aklatan. Kailangan kong sabihin ito kay Lena. Kailangan niyang malaman kung sino ang tunay na kinakalaban namin. Nadatnan ko si Lena na pinapakain ang mga sanggol sa hardin. Ang sinag ng araw ay tumatama sa kanyang mukha, nagbibigay ng kakaibang liwanag
sa kanyang pagkatao. Sa mga sandaling iyon, nakita ko ang aking sarili, ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak, ang kanyang paglaban. Lumapit ako sa kanya, ang aking mga mata ay puno ng pighati. Napansin niya ang aking presensya. Don Mateo, may problema po ba? Umupo ako sa kanyang tabi. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nagtataka. Lena, simula ko, ang aking boses ay basag. Alam ko na, ang taong nagdulot sa atin ng sakit, ang taong nagpahirap sa iyo, si Don Ricardo Ramirez. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano po? Siya, say ko, ang aking tinig ay puno ng galit. Siya ang nagdulot ng pagkawala ng aking pamilya. Hindi aksidente ang nangyari sa aking asawa at anak. Pinlano niya iyon. Dahil sa lupa, dahil sa kapangyarihan. Para siyang nabingi. Ang kanyang muka ay namutla. Ang mga sanggol sa kanyang bisig ay tahimik, tila nararamdaman ang bigat ng aming pag-uusap. Siya din? Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay lalaki sa takot at pagkabigla. Pareho lang kami ng kaaway? Tumango ako. Oo, Lena, pareho tayo. Hindi lang ito tungkol sa iyo. Hindi lang ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa hustisya. Sa lahat ng inosenteng tao na sinira niya ang buhay. Niyakap niya ang kanyang mga anak. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi ko akalain na ganoon kasama ang taong iyon. Mas masama siya kaysa sa inaakala mo. Sabi ko, ang aking tinig ay matatag. Siya ang halimaw na nagkukubli sa dilim. Ngunit hindi na natin siya hahayaan. Magbabayad siya. Tiningnan ko ang kanyang mga mata. Nakita ko ang pagkabigla, ang takot. Ngunit mayroon ding nagliliyab na apoy. Ang apoy ng paglaban. Makikipaglaban tayo, Lena, sabi ko. Hindi lang para sa iyo, hindi lang para sa akin, para sa lahat ng inosenteng biktima niya. Para sa ating mga pamilya. Hindi na tayo magtatago. Oras na para lumaban. Sa mga sandaling iyon, ang aming pagkakaibigan ay naging isang alyansa. Isang alyansa na puno ng pighati, ng galit, at ng matinding pagnanais na makamit ang hustisya. Ang Hacienda Esperanza na dating kanlungan ko ay magiging larangan ng digmaan. Lumipas ang ilang oras. Nagbalik kami sa silid-aklatan kasama si Luis upang magplano. Ang bawat detalye, ang bawat hakbang ay pinag-usapan namin. Kailangan naming maging maingat. Kailangan naming maging mabilis. Biglang narinig namin ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa labas ng Hacienda Esperanza. Hindi ito ordinaryong tunog. Ito ay tunog ng isang marangyang sasakyan. Sino iyon? Tanong ni Lena. Ang kanyang boses ay puno ng pangamba. Tumayo ako, lumapit sa bintana. Ang aking puso ay kumakabog. May bumaba sa sasakyan. Isang lalaki, nakasuot, nakangiti. Isang ngiting puno ng pagmamalaki at pagmamay-ari. Si Don Ricardo Ramirez. Naglakad siya patungo sa hasyenda. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Ang kanyang ngiti ay lumawak, tila isang pang-aalipusta. Tila alam niya na alam ko na. At gusto niya akong hamunin. Hindi siya narito para umatake. Narito siya para magpakita, para magbabala, para iparamdam ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay nagtama sa akin.
Isang ngiting puno ng paghamon. Isang ngiti na tila nagsasabing, alam kong alam mo na. Ngayon, anong gagawin mo? POV, Elena. Lena Santos. Ang pagbisita ni Don Ricardo Ramirez sa Hacienda Esperanza ay nag-iwan ng malamig na bakas sa aming lahat. Hindi siya nagsalita, hindi rin siya nagtagal. Ngunit ang kanyang ngiti at ang kanyang mga mata ay nagsabi ng lahat. Alam niya. At hindi pa siya tapos. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ko ang pagbabago sa hangin ng hacienda. Ang mga manggagawa na dati malugod sa aking presensya ay tila umiiwas na ngayon. Ang mga ngiti ay naging pilit at ang mga tingin ay puno ng pagtataka o mas masahol pa, pagdududa. Narinig ko ang mga bulungan, mga salitang hindi ko maintindihan, ngunit ang kanilang tono ay sapat na upang malaman kong ako ang paksa. Sino siya? Bakit siya narito? May kinalaman ba siya sa pagkamatay ng pamilya ni Don Mateo? Ang mga tanong na ito ay tila mga panaksak sa aking puso. Kahit na alam kong hindi ito totoo, ang mga paratang ay nakakasakit. Naramdaman ko ang lamig ng pag-iisa kahit na nasa tabi ko si Don Mateo at Manang Rosa. Ang bawat hakbang ko sa hacienda ay tila may kasamang mabigat na tingin. Ang mga bata, ang Carlos at Clara ko, ay tila biniyayaan na walang kamalay-malay sa bigat ng aming dinadala. "Huwag mong intindihin, Ineng," sabi ni Manang Rosa, isang umaga, nang makita niya akong malungkot habang naglalaba. "Inggit lang yan, at marami lang ang naguguluhan. Maganda ang puso ni Don Mateo, at nakikita niya iyan sa iyo." Ngunit sa kabila ng mga salita ni Manang Rosa, hindi ko maiwasan na maramdaman ang pagod. Gusto ko lang ng kapayapaan para sa akin at sa aking mga anak. Isang hapon, umalis si Don Mateo para kausapin si Abogado Luis sa bayan. May mahalaga silang gagawin anya tungkol sa kaso. Ako, si Manang Rosa, at ang dalawang bata lang ang naiwan sa malaking bahay. Nagsimula ang bagong klase ng takot. Ang takot na ako lang ang mag-isa. Habang abala si Manang Rosa sa pagluluto sa kusina, pinapakain ko ang mga sanggol sa sala. Ang init ng araw ay humahaplos sa aking balat at ang katahimikan ng hapon ay nakakaginhawa. Ngunit ang bawat paggalaw ni Carlos, ang bawat hikab ni Clara, ay nagpapaalala sa akin ng kanilang kahinaan. "Manang Rosa," tawag ko, "pwede po bang pakibigay ng isang basong tubig?" "Oo, Ineng, sandali lang," sagot ni Manang Rosa mula sa kusina. Ipinikit ko ang aking mga mata, pinipilit tanggapin ang kaunting kapayapaan. Naramdaman ko ang isang kamay na humaplos sa aking likuran. Napamulat ako. Manang Rosa, ngunit hindi si Manang Rosa ang nakatayo sa likuran ko. Isang lalaki. Hindi ko siya kilala. Nakamaskara ang kanyang mukha at sa kanyang kamay mayroon siyang maliit na panyo. Napakagatlabi ako. Lumukso ang aking puso. Hindi siya galing sa labas. Siya ay nasa loob. Sinubukan kong sumigaw. Ngunit bago pa man makalabas ang tunog, naramdaman ko ang matalim na haplos ng panyo sa aking bibig. Ang amoy ng gamot ay umakyat sa aking ilong. Naglaban ako. Kinagat ko ang kanyang kamay, sinipa ko ang kanyang binti. Pero mas malakas siya. Ang kanyang braso ay mahigpit na pumulupot sa aking leeg at pinilit niyang hatakin ang isa sa aking mga anak. "Bitiwan mo siya!" sigaw ko. Ang aking boses ay basag. Narinig ni Manang Rosa ang ingay.
Ano yan, Ineng? Manang, tulungan niyo kami. Nagmadali si Manang Rosa palabas ng kusina. Nang makita niya ang lalaki, nanlaki ang kanyang mga mata. Sino ka? Nang akmang, hahawakan ni Manang Rosa ang lalaki. Biglang sumulpot ang isa pang lalaki mula sa likod ng pinto. Hinawakan niya si Manang Rosa at binalibag sa gilid. Walang makikialam, sigaw ng unang lalaki, at hinawakan niya ang bibig ko. Sumama ka sa amin, kung hindi, mamamatay ang mga batang ito. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas. Ang tanging nakita ko ay ang mukha ni Carlos, ang kanyang mga mata na nakatitig sa akin, puno ng takot. Hindi ko hahayaan, hindi ko sila pwedeng hayaan. Ginawa ko ang lahat para labanan siya. Kinamot ko ang kanyang mukha, sinipa ko ang kanyang binti. Ang isa kong kamay ay mahigpit na nakahawak kay Carlos, at ang isa naman ay pinilit kong maabot si Clara. Ngunit mas marami sila. Naramdaman ko ang matalim na paghampas ng isang matigas na bagay sa aking ulo. Naramdaman ko ang pagdurugo. Naramdaman ko ang pagkawala ng aking lakas. Ang dilim ay unti-unting bumabalot sa aking paningin. Narinig ko ang iyak ni Carlos. Mama! Di ang iyak ni Clara. Ang tanging nakita ko ay ang pag-abot ng kamay ng lalaki kay Carlos. Ang tanging narinig ko ay ang huling hikbi ng aking anak. Hindi ko pwedeng hayaan. Hindi ko sila pwedeng iwanan. Pinilit kong idilat ang aking mga mata. Ang sakit ay kumalat sa aking buong katawan. Ngunit ang pag-ibig sa aking mga anak ay mas malakas kaysa sa anumang sakit. May nakita akong lumang martilyo na nakalaglag sa sahig. Marahil ay galing sa pag-aayos ng hasyenda. Sa huling lakas, inabot ko ito at inihampas ko sa ulo ng lalaki. Narinig ko ang malakas na ungol niya. Binitawan niya si Carlos at bumagsak siya sa sahig. Ang isa pang lalaki ay lumapit. Akmang hahawakan niya ako, ngunit bago pa man niya ako maabot, narinig ko ang tunog ng sirena ng pulis. Narito ang pulis! Sigaw ng isa sa mga manggagawa mula sa labas. Napadda ang lalaki. Nagkatinginan sila ng kanyang kasama at pagkatapos mabilis silang tumakbo palabas. Iniwan ang kanilang kasamahan na nakahandusay sa sahig. Nakahinga ako ng maluwag. Nanginginig ang aking buong katawan. Niyakap ko ang aking mga anak. Pinilit silang pakalmahin. Ligtas na tayo, anak ko. Ligtas na tayo. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Don Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita niya ang dugong umaagos mula sa aking ulo. Nakita niya ang takot sa aking mga mata. Elena! Sigaw niya at mabilis siyang lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking mukha. Ayos ka lang ba? Ang mga bata? Ligtas po sila. Sagot ko, ang aking boses ay basag. Pero gusto nilang kunin si Carlos. Niyakap niya ako at ang mga bata. Naramdaman ko ang kanyang init, ang kanyang presensya. Sa mga sandaling iyon, ang takot ay tila naglaho. Hindi tayo susuko, Elena. Bulong niya. Ang kanyang boses ay matatag. Hindi tayo susuko. Hindi natin hahayaan na kunin nila ang mga anak mo. Hindi ko hahayaan na may masira pang pamilya. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ang takot na mawalan muli. Ang takot na hindi niya kami maprotektahan. Dinala ako sa ospital para gamutin ang sugat ko.
Si Manang Rosa ang kasama ko. At si Don Mateo ay nanatili sa aking tabi. Ang mga sanggol ay inalagaan ng mga nurse. Habang nakahiga ako sa kama, iniisip ko ang lahat ng nangyari. Ang mga bulungan, ang pagtatago, ang pag-atake, ang pagtataksil. Ang lahat ng iyon ay nagdulot ng malalim na sugat sa aking puso. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa natin ito kakayanin, Don Mateo. Bulong ko, ang aking mga mata ay nakatitig sa kisame. Pakiramdam ko, nawawalan na ako ng pag-asa. Hinawakan niya ang aking kamay. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa, Elena. Mayroon pa tayong laban. Mayroon pa tayong hinaharap. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kaunting lakas. Ngunit ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay nanatili. Kinabukasan, habang nasa ospital pa rin ako, may dumating na bisita. Isang abogadong hindi namin kilala. May dala siyang isang makapal na papel. Miss Elena Santos? Tanong niya. Ang kanyang boses ay matigas. Ako po ang abogado ni Don Ricardo Ramirez at mayroon po akong utos mula sa hukuman. Isang petition for custody of minor children. Nanlaki ang aking mga mata. Naramdaman ko ang paglamig ng aking katawan. Nais po ni Don Ricardo na kuhanin ang mga bata at kung hindi po kayo susunod, ipapatawag po namin kayo sa korte sa kasong kidnapping. Napakagatlabi ako. Ang mundo ko ay muling gumuho. Hindi na ito simpleng pagtatago. Hindi na ito simpleng pag-atake. Ito ay isang legal na laban. Isang laban na hindi ko alam kung paano kami mananalo. Pay Don Mateo Alcantara. Ang sulat mula sa korte ay isang malakas na sampal sa aming pag-asa. Hindi lang paghaharap sa pisikal ang gusto ni Don Ricardo, kundi isang legal na laban na sisira sa aming kredibilidad. Isang laban na maghihiwalay kay Lena sa kanyang mga anak. Ang kanyang pananakot ay nagbago ng anyo. Ngunit ang kanyang layunin ay nanatili. Sirain kami. Bumalik kami ni Lena sa Hacienda Esperanza. Ang hangin sa hacienda ay tila mas mabigat ngayon, puno ng tensyon at kawalan ng pag-asa. Nakita ko ang mga luha sa mga mata ni Lena, ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Hindi ko rin alam kung saan kami kukuha ng lakas. Ngunit nang yakapin ko si Carlos at Clara, ang kanilang maliliit na mukha ay walang kamalay-malay sa bigat ng aming laban. Naramdaman ko ang isang nagliliyab na apoy sa aking dibdib. Hindi ako susuko. Hindi ko sila hahayaang manalo. Marami na akong nawala. Hindi na madadagdagan pa. Kinabukasan, Juan, maaga pa lang, dumating si Abogado Luis Mendez. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng determinasyon. Mateo, Lena, bungad niya, alam kong mahirap ito. Si Don Ricardo ay may malawak na koneksyon. Ang kasong ito ay gagamitin niya para sirain kayo. Ngunit mayroon tayong laban. Mayroon tayong sandata. Ano po iyon, abogado? Tanong ni Lena, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang katotohanan, sagot ni Luis, at ang DNA ng mga bata. Nanlaki ang mga mata ko. DNA? Oo, Mateo, paliwanag ni Luis. Pinayagan nating kumuha ng sample ng DNA mula sa mga bata habang nasa ospital kayo. At mayroon akong mga resulta. Hindi pa ito opisyal na inilalabas sa publiko, ngunit hawak na natin. Ang mga bata ay mga anak ni Don Ricardo Ramirez. Ito ang pinakamalakas nating ebidensya. Niyakap ko si Lena. Ang puso ko'y kumakabog.
Ito ang sandata. Ito ang katotohanan na hindi niya maaaring itago. Ngunit hindi sapat iyan, sabi ni Luis. Kailangan natin ng saksi. Isang saksi na makakapagpatunay sa pananakot at pang-aabuso ni Ramirez. Isang saksi na mag-uugnay sa kanya sa mga krimen sa lupa sa pagkamatay ng pamilya mo, Mateo. Napakagatlabi ako, si Mang Tonyo, ang tanging saksi na may direktang koneksyon. Ngunit alam kong nagtatago siya sa takot. May isang tao akong naiisip, sabi ni Manang Rosa, na tahimik na nakikinig sa aming usapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Si Mang Kiko, dating driver ni Don Ricardo. Matagal na siyang nagtatago, ngunit narinig ko kamakailan na may sakit siya. Marahil ay handa na siyang magsalita. Nagkatinginan kami ni Luis. Si Mang Kiko? Oo, sagot ni Manang Rosa. Siya ang naghahatid ng mga bayarin at mga mensahe ni Don Ricardo sa mga taong kanyang binabayaran. Baka alam niya ang tungkol sa mga gawain ni Ramirez. At alam kong may koneksyon siya sa isang lihim na lugar sa bundok na madalas puntahan ni Don Ricardo para makipagkita sa kanyang mga tauhan. Nagkaroon ng munting kislap ng pag-asa sa aking puso. Ito na. Ito ang huling piraso ng palaisipan. Sa mga sumunod na araw, kami ni Luis ay nagplano ng detalyado. Ang bawat galaw ni Ramirez ay pinag-aralan namin. Ang bawat anggulo ng kaso ay sinuri namin. Si Lena, sa kabila ng kanyang takot, ay naging matatag. Ang kanyang pagnanais na protektahan ang kanyang mga anak ay nagbigay sa kanya ng hindi kapani-paniwalang lakas. Dumating ang araw ng pagdinig sa korte. Ang aming huling laban. Pagkagising ko, lumapit ako kay Lena. Hawak ko ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba. Ayos ka lang ba? Tanong ko. Tumango siya. Kakayanin ko para sa kanila. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang kanyang init ay tila lumalagos sa aking dibdib. Sa loob ng ilang buwan, ang babaeng ito ay naging bahagi ng aking buhay. Ang kanyang mga anak ay naging parang sarili kong dugo. Ang aming relasyon ay hindi nagsimula sa pag-ibig, kundi sa pighati at paglaban. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pagmamahal ay unti-unting lumago. Huwag kang mag-alala, bulong ko. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Salamat Don Mateo, bulong niya. Salamat sa lahat. Napakagatlabi ako. Mateo, sabi ko. Tawagin mo lang akong Mateo. Ngumiti siya. Ang kanyang ngiti ay payak, ngunit puno ng pag-asa. Mateo. Pagkatapos ay pumunta ako sa silid ni na Carlos at Clara. Natutulog pa rin sila, mahimbing. Ang kanilang paghinga ay payapa, ang kanilang mga mukha ay malinis. Sila ang dahilan kung bakit kami lumalaban. Sila ang aming pag-asa. Humalik ako sa kanilang mga noo. Ipaglalaban ko kayo, bulong ko. Hindi ko hahayaang masira ang inyong kinabukasan. Handa na ako, handa na kami. Ang lahat ng paghahanda, ang lahat ng pagsasakripisyo, ang lahat ng pagdurusa ay haharapin sa isang araw na ito. Pumunta kami sa korte. Ang gusali ay malaki, nakakatakot. Ang mga tao ay nagbubulungan. Ang mga flash ng kamera ay kumikislap. Alam kong alam na ng media ang kasong ito. Alam kong alam na ng publiko ang paghaharap namin ni Don Ricardo Ramirez. Pagpasok namin sa courtroom, nakita ko siya. Nakaupo si Don Ricardo Ramirez sa kanyang pwesto, kasama ang kanyang mga abogado. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamayabang, ng pagmamataas.
Isang ngiting mapanukso. Tila naniniwala siya na mananalo siya. Nagkatinginan kami. Ang aking tingin ay matalim, puno ng pagbabanta. Ang kanyang tingin ay puno ng pangaalipusta. Umupo kami sa aming pwesto. Si Lena ay nakaupo sa tabi ko. Ang kanyang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa aking braso. Naramdaman ko ang kanyang panginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Bumukas ang pinto sa gilid ng courtroom. Pumasok ang huwes at nagsimula ang pagdinig. Handa na ba kayo, mga panig? Tanong ng huwes, ang kanyang boses ay matatag. Handa na po, Your Honor, sagot ng abogado ni Don Ricardo. Handa na rin po kami, Your Honor, sagot ni abogado Luis Mendez, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Ang bawat salita ay tila bumibigat sa hangin. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa amin. Ang kapalaran ni Lena at ng kanyang mga anak. Ang kapalaran ng Hacienda Esperanza. Ang kapalaran ng hustisya. Ang lahat ay nakasalalay sa araw na ito. POV, Elena. Lena. Santos. Ang init sa loob ng korte ay tila sumasabay sa init ng aking damdamin. Ang bawat sandali ay tila isang walang katapusang paghihintay. Nakita ko ang mga mata ni Don Ricardo Ramirez puno ng pagmamayabang ng paghamak. Tila sigurado siyang mananalo. Ngunit sa aking tabi, naramdaman ko ang matatag na presensya ni Mateo at ang kumpiyansa ni Abogado Luis. Nagsimula ang pagdinig. Unang tinawag ang abogado ni Don Ricardo. Pilit niyang ipinipinta ang aking pagkatao bilang isang babaeng manloloko, isang oportunista na ginagamit ang mga bata upang makakuha ng pera at kapangyarihan mula sa isang maimpluwensyang tao. Ang kanyang mga salita ay tila matalim na kutsilyo na sumasaksak sa aking puso. Napapakuyom ang aking mga kamao. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipagtanggol ang aking sarili. Ngunit pinigilan ako ni Mateo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking braso, tila nagbibigay ng lakas. Pagkatapos, tinawag si Don Ricardo sa stand. Buong pagmamalaki siyang umupo, ang kanyang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang mukha. Deny niya ang lahat ng paratang. Sinasabing biktima lamang siya ng isang blackmail scheme. Ang kanyang boses ay malakas, puno ng paninindigan. Marami ang naniwala sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras na ni Abogado Luis Mendez. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may bigat. Your Honor, simula ni Luis, ipapakita po namin sa korte ang katotohanan. Ang katotohanan na hindi kayang takpan ng kapangyarihan at pera. Una niyang iprinesenta ang mga ebidensya ng pagsubok sa DNA. Ang kopya ng resulta ay ipinamahagi sa lahat. Narinig ko ang bulungan sa courtroom. Ayon po sa resulta ng DNA test, sabi ni Luis, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Si Mr. Ricardo Ramirez po ang tunay na biological father ng dalawang menor de edad na bata, sina Carlos Santos at Clara Santos. Nagulat ang lahat, maging ang abogado ni Don Ricardo ay tila nabigla. Ang mukha ni Don Ricardo ay namutla, nawala ang kanyang ngiti. Depensa, may komento po ba kayo sa resulta ng DNA? Tanong ng huwes.
Your Honor, maaaring may pagkakamali po sa test. Sagot ng abogado ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang test po ay isinagawa sa isang reputable laboratory. Your Honor, sagot ni Luis. Ang kanyang boses ay matatag. At ang resulta ay verified. Walang pagkakamali. Ang susunod na tinawag ni Luis ay ako. Nanginginig ang aking mga tuhod habang naglalakad papunta sa stand. Nakatayo ako sa harap ng lahat, sa harap ng aking kaaway. Tinitigan ko si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ng pagkabigla, pero hindi na ako natatakot. Hindi na ako susuko. Miss Santos, simula ni Luis, ang kanyang boses ay malumanay. Pakisalaysay po sa korte kung paano po kayo nagkakilala ni Mr. Ramirez at kung ano po ang nangyari. Nagsimula akong magsalita. Ang aking boses ay nanginginig sa simula, ngunit sa bawat salita, naramdaman ko ang paglakas. Sinabi ko ang lahat, ang gabing iyon, ang kanyang pang-aabuso, ang aking pagtakas, ang kanyang paghahanap sa akin, ang kanyang pagnanais na burahin ang lahat ng bakas ng kanyang kasamaan. Nakita ko ang mga reaksyon ng mga tao sa courtroom, ang pagkabigla, ang galit, ang pagkaawa. At Miss Santos, tanong ni Luis, bakit po kayo tumakas sa loob ng halos 1 taon? Hindi po ba kayo lumapit sa awtoridad? Sinubukan ko po. Sagot ko, ang aking tinig ay basag. Pero masyado po siyang makapangyarihan. May koneksyon po siya sa lahat ng dako. Tinakot po niya ang papamilya ko. Pinilit po niya akong manahimik. Gusto po niya akong patayin, kasama ang aking mga anak, upang burahin ang lahat ng ebidensya. Nagsimula ang bulungan sa courtroom. Depensa, may tanong po ba kayo kay Miss Santos? Tanong ng huwes. Tumayo ang abogado ni Don Ricardo. Miss Santos, wala po bang ebidensya maliban po sa inyong salaysay na magpapatunay sa inyong paratang? Napakagat labi ako. Mayroon po. Biglang bumukas ang pinto sa gilid ng courtroom. Pumasok si Manang Rosa, kasama ang isang matandang lalaki. Ang lahat ng mga mata ay napatingin sa kanya. Your Honor, sabi ni Luis, ipapakilala po namin ang aming susunod na saksi, si Mr. Francisco Mang Kiko de la Cruz. Nagulat si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay namutla. Nanlaki ang kanyang mga mata. Para siyang nakakita ng multo. Si Mang Kiko ay umupo sa stand. Ang kanyang boses ay mahina. Ngunit ang bawat salita ay tumagos sa aming lahat. Sinabi niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Ang mga utos ni Don Ricardo, ang mga bayaran, ang mga pagsubok na gawin ang lahat ng masama. At Your Honor, sabi ni Luis, mayroon po kaming mga dokumento na nagpapatunay sa mga transaksyon ni Mr. Ramirez sa mga taong kanyang ginamit para sa kanyang mga iligal na gawain. Kasama po rito ang mga bayad kay Mr. Antonio Reyes, ang driver ng truck na nakabangga sa asawa ni Don Mateo Alcantara. Nagulat ang lahat. Ang courtroom ay napuno ng bulungan. Ang mukha ni Don Ricardo ay namutla na. Halos mawala na siya ng ulirat. Hindi totoo yan, sigaw niya at tumayo siya mula sa kanyang upuan. Kasinungalingan lahat yan, pinipilit lang nila akong sirain. Order in the court, sigaw ng huwes. Mr. Ramirez, umupo po kayo. Your Honor, sabi ni Luis, mayroon pa po kaming isang ebidensya. Isang audio recording ng pag-uusap ni Mr. Ramirez at ng kanyang pinuno ng operations kung saan pinaplano nila ang pagpatay kay Miss Santos
at sa kanyang mga anak at ang pagtatakip sa lahat ng ebidensya. Ang audio recording ay pinatugtog. Ang boses ni Don Ricardo ay narinig. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagbabanta, ng pagpatay. Walang duda. Siya nga, ang courtroom ay napuno ng mga hikbi. Ang media ay nagmadaling kumuha ng litrato. Ang mukha ni Don Ricardo ay kulay abo na. Bumagsak siya sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Based on the overwhelming evidence presented by the prosecution, sabi ng huwes, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. The court finds Mr. Ricardo Ramirez guilty of all charges for the crimes of rape, kidnapping, attempted murder, and conspiracy to commit murder. The court sentences Mr. Ricardo Ramirez to, hindi ko na narinig ang huling bahagi ng kanyang sinabi. Ang tanging narinig ko ay ang tunog ng pagbagsak ng martilyo. Guilty. Niyakap ako ni Mateo. Naramdaman ko ang kanyang init. Ang kanyang mga luha ay dumaloy sa aking balikat. Ang mga luha ng paglaya, ng hustisya. Nakamit na natin, Elena, bulong niya. Nakamit na natin ang hustisya. Nagtinginan kami. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pighati ay tila naglaho. Mayroon kaming laban. At nagtagumpay kami. Ang mga guwardiya ay lumapit kay Don Ricardo. Hinawakan nila ang kanyang mga kamay. Pilit siyang lumaban, ngunit wala na siyang lakas. Ang dating makapangyarihang politiko ay ngayon isang bilanggo. Isang taong walang kalaban-laban. Sa labas ng courtroom, sinalubong kami ng mga reporters, ngunit hindi na ako natatakot. Hindi na ako nagtatago. Hawak ko ang kamay ni Mateo. Hawak niya ang aming mga anak. Nakamit namin ang hustisya, ngunit ang paggaling ay nagsisimula pa lang. POV. Don Mateo Alcantara. Ang pagbagsak ni Don Ricardo Ramirez ay hindi agad nagdala ng katahimikan sa aking kalooban. Ang labis na galit at pighati na matagal kong kinimkim ay hindi basta-basta nawala. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, sa bawat ngiti ni Elena at sa bawat halakhak ng mga bata, unti-unting lumambot ang aking puso. Ang Hacienda Esperanza, na dati bilangguan ko, ay nagiging tahanan muli. Ngayon, ang hacienda ay puno ng buhay. Ang mga manggagawa na dati nagdududa ay muling nagtitiwala. Ang mga bulungan ay napalitan ng mga masiglang tawanan. At sa gitna ng lahat ng iyon, naroon kami, ako, si Elena, si Carlos at si Clara. Araw-araw, nakikita ko ang pagbabago kay Elena. Hindi na siya ang babaeng laging takot, laging handang tumakas. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pangamba, ay ngayon ay nagniningning sa pag-asa at pagmamahal. Tuwing umaga, siya ang unang bumabangon. Inaalagaan ang mga bulaklak sa hardin na matagal nang napabayaan. Ang mga rosas ay muling namumulaklak, tila sumasabay sa kanyang paggaling. Mateo, tawag niya isang umaga, habang nag-aalmusal kami sa balkonahe. Ang sinag ng araw ay tumatama sa kanyang mukha. Ang ganda ng umaga, ano? Ngumiti ako, isang ngiti na matagal nang nawala sa aking labi. Oo, Elena, napakaganda. Para sa akin, ang bawat araw ay isang regalo. Ang paggising sa umaga, ang pagdinig sa tawa ng mga bata habang naglalaro sila sa bakuran, ang pag-amoy sa niluluto ni Elena sa kusina. Lahat ng iyon ay nagbibigay sa akin ng bagong kahulugan sa buhay.
Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi ganap na nawawala. Ngunit ang mga ito ay nagiging peklat na lamang, paalala ng aking pinagdaanan at ng aking pinagtagumpayan. Ang pinakamasarap sa lahat ay ang mga sandaling kasama ko, ang mga bata. Si Carlos na laging nakangiti at mahilig tumakbo. Si Clara na mahinahon at mahilig magbasa ng mga aklat na ibinibili ko para sa kanya. Ang kanilang pagtawag sa akin ng Papa ay tila musika sa aking pandinig. Hindi sila galing sa akin, hindi sila dugo ng aking dugo, ngunit sila ang aking pamilya. Sila ang nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Isang hapon, habang naglalaro kami ng habulan sa bukid, naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Matagal ko nang pinlano ito, ngunit ngayon, sa harap ng kanyang mga ngiti, mas lalo akong kinabahan. Elena, tawag ko, at hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang mga bata ay abala sa paghabol sa mga paru-paro sa malayo. Bakit, Mateo? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Lumuhod ako sa kanyang harapan. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Elena, simula ko, ang aking boses ay nanginginig. Alam kong hindi ito ang inaasahan mo. Ang ating relasyon ay nagsimula sa isang trahedya, sa sakit, sa laban. Ngunit sa lahat ng iyon, nakita ko ang iyong tapang. Nakita ko ang iyong kabutihan. Nakita ko ang iyong pagmamahal sa iyong mga anak. Inabot ko ang isang maliit na kahon mula sa aking bulsa. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang simpleng singsing, ngunit puno ng kahulugan. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa muli. Ikaw ang nagpabago sa Hacienda Esperanza. Ikaw ang nagpabago sa akin. Ang mga mata niya ay nagulat. Naramdaman ko ang panginginig niya. Elena Santos, sabi ko, ang aking tinig ay matatag. Will you do me the honor of becoming my wife? Will you let me be a father to Carlos and Clara and build a new family with you? Ang malumamanti mga nandi, ang mga luha ay umagos sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaligayahan. Isang napakagandang tanawin. Oo, Mateo, halos pabulong niyang sagot at tumango siya. Oo, Mateo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang kanyang init ay tila lumalagos sa aking dibdib. Ito ang simula ng aming bagong buhay. Hindi kami nagtagal. Hindi kami nagdaos ng ingranding kasal. Isang simple at pribadong seremonya lamang sa lumang simbahan sa loob ng Hacienda Esperanza. Ang mga bisita ay kakaunti lamang. Si Abogado Luis, na ngayoy isa ng matalik na kaibigan, at tila kapatid, si Manang Rosa na naging ikalawang ina ni Elena, at ang ilan sa mga pinagkakatiwalaang manggagawa ng hacienda. Si Elena ay nakasuot ng simpleng puting bestida, na tila isang anghel na bumaba sa lupa. Ang kanyang ngiti ay nakakasilaw, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Hawak ko ang kanyang kamay, at sa bawat pagbigkas ng aming mga panata, naramdaman ko ang paggaling ng aking puso. Ipinapahayag ko kayong mag-asawa, sabi ng pari, at sa mga sandaling iyon, ang lahat ng aking pinagdaanan ay nagkaroon ng kahulugan. Ang pighati, ang galit, ang laban, lahat ng iyon ay nagdulot sa akin ng isang bagong pag-ibig, isang bagong pamilya. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon kami ng maliit na salo-salo sa hardin. Ang mga bata ay abala sa pagtakbo at paglalaro
Ang kanilang mga tawanan ay umalingaw-ngaw sa paligid. Ang Hacienda Esperanza ay puno ng musika, ng tawanan, ng buhay. Tiningninganan ko si Elena. Nakangiti siya. Yakap-yakap si Carlos at Clara. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, puno ng pagmamahal. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ko ang kanyang kamay. Salamat, Elena, bulong ko. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pamilya. Salamat din, Mateo. Sagot niya, ang kanyang boses ay malumanay. Salamat sa pagiging aming kanlungan. Salamat sa paglaban para sa amin. Salamat sa pagiging aking pag-asa. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang kapayapaan sa aking kalooban. Ang Hacienda Esperanza, na dati lugar ng pighati at kalungkutan, ay ngayon ay isang simbolo ng pag-asa. Isang simbolo na nagpapatunay na ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa pagpili na magmahal, magprotekta, at pagalingin ang pinakamalalim na sugat ng bawat isa. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga bundok, nagbibigay ng gintong sinag sa buong hasyenda. Ang mga ilaw ay nagsimulang magsindi, nagbibigay ng mainit na kislap sa paligid. Ang hangin ay humahaplos sa aming balat, nagdadala ng amoy ng sariwang lupa at ng mga bulaklak. Sa bawat bukang liwayway sa Hacienda Esperanza, isang bagong kabanata ng pag-ibig ang isinusulat. Isang patunay na ang tunay na pamilya ay itinayo sa pagpili, pagmamahal, at walang hanggang pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ni Don Mateo at Elena. Ang kanilang paglalakbay patungo sa isang bagong simula sa Hacienda Esperanza. Magandang araw po sa inyong lahat, aming minamahal na tagapakinig. Sa ngalan ng aming koponan, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng Ang Lihim sa Gitna ng Bagyo. Ang inyong suporta at atensyon ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang patuloy na magbahagi ng mga kwentong puso at buhay. Bilang inyong scriptwriter, isang malaking karangalan at kaligayahan ang ibahagi sa inyo ang paglalakbay na ito. Mula sa unang patak ng ulan sa Hacienda Esperanza hanggang sa paglago ng pag-asa at pagmamahal. Sa bawat salita, sa bawat eksena, sinikap naming iparamdam ang bigat ng pighati at ang ningning ng pag-asa. May mga gabi kung saan ang mga karakter ay tila nabuhay sa aming mga isip, nagbubulong ng kanilang mga sakit at pangarap, at naging inspirasyon namin upang buuin ang kanilang istorya ng buong puso. Sana po, sa pagtatapos ng kwentong ito, ay may naiwan kaming mensahe sa inyong puso. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi sa pagpili na magmahal, magprotekta, at gumaling ng magkasama. Na kahit gaano kalalim ang sugat, mayroong pag-asa para sa paggaling. At ang pinakamahalaga, na ang pamilya ay hindi laging may parehong dugo, kundi ang mga taong pipiliing manatili at lumaban para sa iyo. Ang kwento ni Mateo at Elena ay patunay na sa gitna ng pinakamalaking bagyo, mayroong pag-asa at bagong simula. Naway ang kanilang paglalakbay ay maging inspirasyon para sa inyo. Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa kwentong ito. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi?
Sino po ang pinakapaborito ninyong karakter? Ang inyong mga komento ay napakahalaga para sa amin. Maraming salamat po muli at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa, pag-ibig. Sa likod ng luha.